Ginoong Direktor. Kanina tinatanong sa inyo yung usapin nung trust rating. Na mas mataas yung trust rating ng Vice President kaysa sa Presidente. Bilang abogado, tinanong sa iyo ito kanina, may kinalaman ba ang approval sa trust? Kung mas mataas ang trust rating, ibig sabihin wala ng betrayal of the public trust. Well, wala po. Sapagkat sabi ko nga, sa akin pong pananaw, sa akin din pong kaunting eksperyensya bilang isang political advisor din po, yung ating pong mga survey is only a snapshot ng mga pwedeng nangyayari. Alam naman po natin, ang tinatanong dyan, ilan lang o magpipili ng lugar kung saan po gagawin yung survey. Hindi po natin pwede itong maging basihan sa pag-imbestiga sapagkat pagka ganyan po yung ating ginawa, magkakaroon po tayo ng problema sapagkat ang mangyayari sa atin dyan, yung tinitingnan pala natin ay yung numero at without accusing anyone, alam naman natin there are surveys that can be manipulated po. Ano ito, Miss? Alain nga ba si Kiko? Ito paliwanag natin mga ka-learners. Unang-una, again, tanong niya dito, kinumpara regarding trust rating ni VP Sara between PBBM. Para sa akin, nagpapakita ito dito mga ka-learners ng posible tinatawag nating attentional drift. To be fair naman kay Senador Kiko Pangilinan this time. So, ito to be fair sa kanya, wag muna natin parang lagyan ng mali siya mga ka-learners, no? Kanina itong tanong niya, ano nga ba itong attentional drift? Describes the unintentional, shift of focus away from a relevant task or goal toward unrelated stimuli or thoughts. O bakit natanong natin or nasabi natin nagpapakita itong tinatawag ng or potentially nagpapakita ng attentional drift? Kasi nga nagkakaroon nito ng unintentional shift. O bakit? Anong pinapaliwanag natin? Ano yung nakita natin kanina? Again, pina-identify natin ang tanong ni Kiko Pangilinan dito. Tinanong daw si Melvin Matibag tungkol sa trust rating ni VP Sara at tungkol sa trust rating ni PBBM. Balikan natin yung katanungan mga ka-learners. Ito, pakinggan natin kung ano nga ba ang tinanong dito para malinaw sa atin. Ayan. So, this is from the Daily Tribune. Your Honor, please. No question yet, Your Honor. Yes, Counsel finish with this question, then the lead prosecutor may make her objection. All right. This is from the Daily Tribune. Okay, and this is the entitled Public Trust Rating. I'll just focus on the green, not the red. No, but Vice President Sara Duterte, it says there 57%, and this was conducted by the social weather station's SWS survey. Okay. Now, my question to you is this. You mentioned that you have an ongoing investigation. Do materials like this, insofar as how Filipino people view or trust VP Sara, have an effect in your investigation? objection, Before Your the Honor. witness answers, lead prosecutors recognize for objection. What is the basis of the objection? Your Honor, the defense is showing a picture of the President and the Vice President with a certain rating at the bottom. This has no relevance at all, Your Honor, with respect to the subject matter of this impeachment trial. I think he And has. we are objecting to the presentation of this picture, Your Honor. I think it has. Just a short rejoinder, Your Honor. Kindly allow the lead prosecutor. Are you done, ma'am? Yes, Your Honor. Just a short rejoinder, Your Honor. Attorney Vinlones, The recognized. witness mentioned the term betrayal of public trust, and we can run the TSN back. Your Honor, of course, we're allowed. This is cross-examination. We're allowed to present controverting evidence, so that's statement. The chair will allow the witness to answer despite that there is no date when the survey was taken. Kindly Ayan. Ano yung nagiging issue dito mga ka-learners? Again, ang tanong dito nakafocus doon sa proseso ng pag-imbestiga. Ibig sabihin, nakafocus yung tanong dito sa method na in-apply ng NBI sa pag-iimbestiga tungkol dito sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Strategy na lang ito ng defense mga ka-learners nang ginamit na pictures or sample nila ay itong litrato or picture na galing sa Daily Tribune na mayroong mukha ni PBBM, mukha ni VP Sara at kanilang trust rating mga ka-learners. Kasi, again, nakikita natin dito, ang focus dito ng depensa to verify kung wala bang issue or bias sa kanilang proseso. Again, kung nasundan ninyo itong buong katanungan dito. At even before, sa dalawang witnesses, focus nila dito kung paano or proseso ng pag-iimbestiga kung wala nga bang bias mga ka-learners. And kung susundan pa natin ito, sinagot naman ito ni Melvin Matibag mga ka-learners. Now, hindi nila kinukonsidera ito. Kasi nga mga ka-learners, again, methodology ang nakafocus dito. Di ba? Malinaw naman.
Ang problema dito kay Kiko Pangilinan, mga ka-learners, again, tanong niya kanina, tinanong daw si Melvin Matibag tungkol sa trust rating ni Sara Duterte at ni PBBM. Walang katanungan dyan, mga ka-learners, tungkol sa trust rating ni PBBM. Sabi nga ni Atty. Vinluan dito ng defense, focus lang tayo dito sa green. Focus lang tayo sa green. Ibig sabihin, focus lang doon sa rating ni VP Sara. Again, ang tanong, hindi naman sinabi, mataas naman trust rating ni VP Sara, bakit mo sinabi ito? Hindi naman ganyan yung tanong, di ba? Tanong, sa inyong pag-iimbestiga, materials like this, kinukonsidera nyo ba? Mga ka-learners, yan yung katanungan. Anong pinapakita dito ni Kiko? Na ang layo ng tanong niya dito, mga ka-learners. Bakit ko later pa, may paliwanag natin. Ha? Unang-una, ito, again, to be fair kay Kiko Pangilinan, attentional drift. No? To give benefit of the doubt kay Kiko Pangilinan, attentional drift muna. At ito, nalinawan natin na ang focus dito ng katanungan ay methods ng pag-imbestiga. Kasi kahapon pinag-usapan din natin ang issue ng methods ng NBI regarding dito sa pag-imbestiga, mga ka-learners. At ito nga, ang daming napuna natin. Halimbawa, anong pagsabing pattern of violence. Ang daming loopholes nun, mga ka-learners. From the definition of pattern, problema na kaagad. At yung mga in-identify na mga behaviors, kunwari, problema pa rin. Kaya dito rin, mga ka-learners, tinanong regarding methods. Problema, focus ni Kiko, iba. No? Nagpapakita ito ngayon, si Kiko Pangilinan, na tinatawag nating cognitive overextension, mga ka-learners. Ano nga ba ito? Describes the tendency to apply a mental category, rule, or concept too broadly, extending it beyond its appropriate boundaries. Anong ginawa? Bakit nagkakaroon ng overextension? Kasi nga, ang kategory na nung material na iyon, for the purposes of checking lamang, limited lamang doon sa methods na ginamit ng NBI, in-extend ni Kiko Pangilinan na may tanong daw tungkol doon sa resulta ng survey, mga ka-learners. Again, walang tinanong tungkol sa resulta ng survey regarding PBBM and Vice President Sara Duterte. Tinanong lang, do materials like this, kinukonsidera nyo ba sa inyong pag-imbestiga? Hindi naman tinanong sinong mataas sa kanila ang survey. PBBM ba or Sara Duterte? Hindi, malinaw yun, mga ka-learners. Kahit ulit-ulitin nyo pa, walang magbabago sa katanungan. Yet, focus ni Kiko Pangilinan, iba. Kaya nga sinadya ko talaga tapusin yung buong katanungan dito ni Kiko Pangilinan kay Melvin Matibag. Magandang gabi dito kay Unreal San Pedro. Oy, welcome back sa ating channel, ma'am. Regular student na rin natin ito. Palagi na rin itong present, no? Ayan, mga ka-learners. Cognitive overextension. Sinusobrahan yung category or sometimes pwede natin tawagin itong miscategorization. No? Again, bakit naging miscategorization? Methods lang pinag-uusapan dito. Ngayon, bakit mo dinadala sa ganitong usapin, mga ka-learners? At Random Boy present. No? Welcome back. Welcome back, Random Boy. No? Present kagad si Random Boy. Mga ka-learners, so ano pa nakikita natin dito? Cognitive misalignment. Ito, bakit naging cognitive misalignment? Ano nga ba ito? Refers to a situation where a person's thinking, categories, or related ito sa extension, or evaluative framework do not align with the actual demands of the task context. Ang target lang naman ng defense dito, again, ito, personal na opinion ko, nakikita ko dito, no? Nakikita ko dito, again, sa naintindihan natin sa tanong dito, again, methods lang to verify kung hindi babayas yung pag-imbestiga ninyo dito. At kasi sinabi na ni Melvin na Matibag na open source, nagsisearch sila online, kaya tinanong na rin, kinukonsidera nyo ba itong material na ito? Bakit kasi? Statement nga ni Las Cañas, walang pirma, walang, tawag dyan, notaryo. Tinanggap niya. Kaya, dinouble check ng defense. Ito, try natin. Ito, kinukonsidera nyo bang ganito? Diba? Anong ginagawa ni Senador Kiko Pangilinan? Ang layo ng tanong niya. Anong nagiging issue dito regarding misalignment, cognitive misalignment, mga ka-learners? Kasi,
Again, sa proseso at method ang focus ng question. Si Kiko Pangilinan sa pagtatanong niya dito kay Melvin Matibag, nag-i-introduce siya ng ibang anggulo dito, mga ka-learners. No? Dinadala niya dito ang usapin na tungkol dito sa walang kinalaman ang perception ng mga tao sa accusations ng betrayal of public trust. Alam naman ng tao yan, mga ka-learners. Di ba? Hindi naman yan yung pinag-uusapan, yet dinadala ni Kiko Pangilinan. Yan yung nagiging problema. Kaya nasasabi natin, again, cognitive misalignment ito. At bakit natin, well, of course, nakikita naman, nanonood naman tayong lahat. Marami naman, nominado naman tayo, lahat ng senator judges, wala tayong i-exempt dito, nagpapakita ng cognitive misalignment. Walang problema, mga ka-learners, no? Tanggap natin yan. Bakit pino-point out natin dito si Senador Kiko Pangilinan? Kasi in the first place, abogado si Senador Kiko Pangilinan. Ini-expect natin mas mabigat or mas malalim sana yung analysis niya dito or mga pagtatanong, mga ka-learners, kasi nga abogado siya. Di ba? Itong mga tanong ng hindi abogado, well, wala tayong magagawa kasi hindi naman ito abogado. Ini-expect na natin yan. Tanong ni Senador Robin, ng dalawang Tulfo, buti nga si Senador Robin nagtatanong. Ibig sabihin, nakikinig. Nagka-clarify. The same thing sa iba na hindi abogado. Pero ang problema dito, again, kay Kiko Pangilinan, attentional drift nagiging problema. Wala siya sa focus, mga ka-learners. Parang hindi niya naiintindihan, pagpapakita siya na parang hindi siya abogado at hindi niya naiintindihan yung ginagawa ng defense na pag-verify sa kanilang proseso. Kung wala bang loophole sa kanilang proseso at lahat ba ng anggulo ng kanilang investigation ay natignan nila. Yan ang hindi nakuha. At galing pa sa isang abogado yan, mga ka-learners. At unfortunately, abogado na naging senator judge ngayon. So, again, anong nangyayari? Abogado, senator, at hindi lang senator, baguhang senator ito matagal ng senator ito. Ngayon, senator judge, tingnan ninyo, ang bigat ng roles dito. Again, point out natin si Kiko Pangilinan dahil sa tatlong ito. Yung iba, hindi abogado, senator judges lang. No, hindi abogado. Again, kung ano yung naintindihan nila, ano rin yung nakikita nila, wala silang technicality doon sa batas, yan lang din yung tatanungin nila. Yung ibang sasabi, ang layo na ng tanong ni Tulfo, ang layo na ng tanong ni Robin. Again, wala tayong magagawa. Hindi yung mga abogado Di ba? Yet dito kay Kiko Pangilinan, tatlong roles dinadala niya dito. Nagpapakita ito ngayon, tinatawag nating role conflict, mga ka-learners. A psychological sociological concept that occurs when a person faces incompatibility, expectations, or demands associated with the different roles they occupy or even within a single role. Ayan, or even with a single role. Kahit tingnan lang natin sa as senator judge or kahit abogado lang, wag lang tingnan natin senator judge, tingnan lang natin, again, bilang abogado, na nakikinig. Yet, hindi sumusunod doon sa takbo ng questioning ng defense, mga ka-learners. And unfortunately, nagdadagdag siya ng ibang anggulo dito na posibleng maka-influensya dito sa mga senator judges at sa mga taong nakikinig, mga ka-learners.